Alam nyo ba na may mga higanteng crack sa ibabaw ng mundo na hindi lang basta crack sa lupa, kundi bunga ng napakalakas na puwersa ng kalikasan? Mula sa kumukulong bulkan ng Hawaii hanggang sa nagyayelong kabundukan ng Siberia, matinding ebidensya ito kung paano hinuhubog ng kalikasan ng ating planeta. Sa video na ito, tatalakayin natin ang ilan sa pinakamalaki at pinakanakakamanghang tectonic rift zones na makikita hindi lang sa lupa, kundi pati mula sa kalawakan. Pero bago natin simulan yan, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10. The North Anatolian Fault, Turkey. Isa ang North Anatolian Fault sa pinakaaktibong strike-slip fault system sa buong mundo na halos kapantay ng San Andreas Fault pagdating sa sukat at lakas ng lindol na kaya nitong idulot. Humahaba ito ng halos 1,500 kilometers sa hilagang bahagi ng Turkey mula sa Aegean Sea sa kanluran hanggang sa hangganan malapit sa Armenia sa silangan. Dito nagtatagpo ang Anatolian Plate at Eurasian Plate at responsable ito sa ilan sa pinakamapaminsalang lindol sa kasaysayan ng rehiyon. Isa itong right lateral strike slip fault, ibig sabihin gumagalaw ng pahalang at magkasalungat ang lupa sa magkabilang panig ng fault. Sa nakalipas na isang siglo, sunod-sunod na malalakas na lindol ang nagdugtong-dugtong na halos buong kahabaan ng fault mula silangan hanggang kanluran na nag-iwan ng mahahabang bitak na nakikita pa rin mula sa himpapawid. Isang kilalang halimbawa ang lindol noong 1999 na tumama sa industrial city ng Izmit. Umabot sa 150 kilometers ang haba ng bitak na nabuo at sa ilang lugar ay higit 5 metro ang inusog ng lupa. Kitang-kita pa rin ito sa high-resolution satellite images bilang zigzag na guhit na dumadaan sa farm, city at baybayin ng Sea of Marmara. Bukod sa malalaking crack, nakabuo rin ang fault ng mahaba na makitid na lambak na tinatawag na fault troughs, pati na rin ng mga lawa gaya ng Lake Sapanca. Maging mula sa kalawakan, malinaw ang marka ng fault dahil sa pagkakaiba ng anyo ng lupa, halaman at maging sa pattern ng erosyon sa magkabilang panig. Ang pinakakinatatakutan ngayon ay ang bahagi ng fault na pinakamalapit sa Istanbul at sa dagat dahil ito na lang ang natitirang section na hindi pa napupunit nitong nakalipas na isang siglo. Ayon sa mga eksperto, dito malaki ang posibilidad na magkaroon ng malaking lindol sa mga darating na dekada. Ang mga GPS at satellite monitoring ay patuloy na sumusukat ng tensyon sa lugar na ito. Mula sa kalawakan, makikita ang North Anatolian Fault bilang mahabang peklat sa balat ng mundo, diretso sa ilang bahagi at paikot sa kabundukan sa iba. Isa itong classic na halimbawa ng napakalaking bitak na dulot ng paggalaw ng mga kontinente at kabilang sa pinakamahalagang fault line na makikita ngayon sa mundo. Number 9. The East African Rift System, Ethiopia to Mozambique. Ang East African Rift System o EARS ay isa sa pinakamalaki at pinakamalinaw na continental rift zones sa buong mundo. Umaabot ito ng mahigit 3,000 kilometers mula sa Afar Triangle sa hilagang silangang Ethiopia, pababa sa Kenya, Tanzania, Malawi at hanggang Central Mozambique. Dito unti-unting nahahati ang African Plate sa dalawang bahagi, ang Nubian Plate sa kanluran at ang Somali Plate sa silangan. Hindi ito simpleng fault line kundi isang malawak na sistema ng magkakakonektang bitak, grabens at fissures na bumuo ng napakalaking peklat sa silangang bahagi ng Afrika. Ayon sa mga siyentipiko, nabubuo ito sa loob ng 25 hanggang 30 million years at posibleng humantong sa pagbuo ng bagong karagatan sa hinaharap na maghihiwalay sa silangang Afrika mula sa natitirang kontinente. Sa rehiyon ng Afar sa Ethiopia, makikita ang malalim na mga depresyon at mahahabang fault blocks kung saan ang lupa ay nahihila ng ilang metro ang layo. Dito rin matindi ang aktibidad ng bulkan, kung saan may mga fissure-fed eruptions at pagsirit ng magma na lumilikha ng bagong anyo ng lupa. Noong 2005, biglang bumuka ang tinatawag na Davao Fissure na umabot sa 60 kilometro ang haba, dagdag sa lumalaking sugat ng rift. Habang bumababa naman sa Kenya at Tanzania, nagiging serye ito ng malalalim na lambak na napapalibutan ng matatarik na escarpments at binubuo ng mga lawa gaya ng Lake Turkana. Ang mga lawa ay nakapwesto sa mga graben, mga parte ng crust na bumagsak dahil sa pagbitak. Sa satellite images, malinaw ang hugis ng rift bilang mahabang madilim na guhit na may kasamang crater lakes, bulkan at tuwid na pader ng fault. Patuloy itong binabantayan gamit ang high-resolution satellite radar at GPS monitoring at nakikita ang tuloy-tuloy na paglawak at pagnipis ng crust. Hindi lamang ito simpleng crack, isa itong buhay na hangganan kung saan hinahati mismo ang isang kontinente. Dahil sa lawak, haba at aktibong paggalaw nito, ang East African Rift System ay isa sa pinakamatingkad at pinakamahalagang geological features
na kitang-kita mula sa kalawakan. Number 8, the Denali Fault in Alaska. Ang Denali Fault sa Alaska ay isang napakalaking intracontinental strike-slip fault system na may habang higit 1,200 kilometro na tumatakbo sa katimugang bahagi ng estado. Kabilang ito sa mas malawak na network ng mga fault na kumikilos dahil sa pagbanggaan ng Pacific Plate at North American Plate. Naging kilala ito sa buong mundo noong 2002 nang lumikha ito ng magnitude 7.9 na lindol. Isa sa pinakamalakas na naitala sa kasaysayan ng Estados Unidos. Nag-iwan ito ng halos 340 kilometro na mahaba at malinaw na surface rupture na hanggang ngayon ay nakikita mula sa himpapawid at sa satellite images. Katulad ito ng San Andreas Fault sa California dahil pareho silang right lateral strike-slip system, kung saan ang lupa sa magkabilang panig ay dumudulas ng pahalang at magkabaliktad ang direksyon. Ang pinagkaiba lang, ang Denali Fault ay dumadaan sa liblib na kabundukan at mga protektadong national parks, kaya nananatiling malinaw at hindi nade-develop ang mga peklat na iniwan ng lindol. Sa ilang bahagi, umusog ng hanggang 9 meters ang lupa, dahilan para maghiwalay ang mga burol, kagubatan at glacial moraines. Maging ang mga ilog at kalsada ay malinaw na na-offset. Isang kahangahangang halimbawa nito ang Trans-Alaska Pipeline na idinisenyong kayang tiisin ang lindol. Bagamat naapektuhan ito, minor lang ang naging pinsala. Mula sa kalawakan, napakalinaw ng marka ng fault, lalo na sa Alaska Range kung saan tumatambad ang kontrast ng yelo, bato at peklat ng fault. Hanggang ngayon, patuloy itong binabantayan gamit ang GPS, seismometers at satellite radar. May mga natukoy na maliliit ngunit tiyak na paggalaw mula pa noong 2002, particular sa mga segment malapit sa Tochunda Fault na posibleng maging epicenter ng susunod na malakas na lindol. Sa kabuuan, ang Denali Fault ay kapansin-pansin dahil sa sukat nito, kalayuan sa urbanisasyon at malinaw na bakas ng lindol. Isa ito sa pinakamalaki at pinakakitang halimbawa ng fault line sa buong mundo. Number 7, the Western Ghats Escarpment Fault in India. Sa timog-kanlurang bahagi ng India matatagpuan ang Western Ghats Escarpment Fault, isang napakalaking tectonic boundary na madalas nakikita bilang kabundukan, pero sa totoo ay isa itong sinaunang bitak ng kontinente. May haba itong higit 1,600 kilometro, mula Gujarat sa hilaga, pababa hanggang Kerala at Tamil Nadu sa timog. Dito malinaw ang taas-babang anyo ng lupa. Mula sa mababang coastal plains, biglang tataas ng halos 1,200 meters patungo sa mga talampas sa loob ng bansa. Nabuo ito mahigit 100 hanggang 130 million years na ang nakalipas noong nagsimulang maghiwalay ang supercontinent na Gondwana. Habang dahan-dahang lumalayo ang Indian Plate papuntang hilaga, nabiyak ang crust at tumagilid patungo sa dagat na ngayon ay tinatawag na Arabian Sea. Ang resulta, isang napakatarik na scarp face na nakikita hanggang ngayon bilang malinaw na guhit ng fault. Kahit itinuturing na hindi na aktibo pagdating sa lindol, nananatili itong isang kahangahangang geological feature. Sa satellite images tulad ng Google Earth at NASA data, kitang-kita ang Western Ghats bilang mahabang pader ng kabundukan na nagbubunga ng malalalim na anino kapag tinatamaan ng araw. Sa mga lugar tulad ng Nilgiri Hills, makikita ang biglaang bagsak ng lupa mula sa talampas pababa sa baybayin, isang malinaw na ebidensya ng fault line. Ayon sa modernong pagsusuri gamit ang GPS at satellite radar, may kaunting paggalaw pa rin dito, mga banayad na pag-angat at pag-adjust dahil sa erosion at isostatic rebound. Para sa mga siyentipiko, malaking pagkakataon ito para aralin kung paano naaapektuhan ng sinaunang fault lines ang tanawin kahit matagal nang huminto ang aktibong paggalaw. Sa kalawakan, ang Western Ghats ay makikitang parang tuwid na guhit na naghihiwalay sa mataas na talampas at mababang kapatagan. Isa itong napreserbang bakas ng isa sa pinakamalalaking continental rift events sa kasaysayan ng mundo. Number 6, the Kekerengu Fault, New Zealand. Matatagpuan sa northeastern coast ng South Island ng New Zealand ang Kekerengu Fault, na nakilala sa buong mundo matapos ang malakas na Kaikoura earthquake noong 2016. Sa lindol na iyon, pumutok ang fault ng napakalinaw at isa ito sa pinakamatingkad na surface rupture na naitala sa kasaysayan ng modernong satellite imaging. Umusog ng higit 10 meters ang lupa ng pahalang sa ilang bahagi at nag-iwan ng mahigit 30 kilometers na tuwid na crack. Napakalinaw ng guhit na ito kaya agad itong nakunan ng satellite images mula sa Sentinel-2 at Planet Labs ilang oras lang matapos ang lindol. Hindi simpleng lindol ang nangyari noong 2016,
dahil mahigit 20 na magkakaibang fault ang halos sabay-sabay na nag-rupture. Pero ang Kekerengu Fault ang pinakakitang-kita ang epekto. Makikita sa tanawin ang mga kalsada, bakod at gilid ng burol na naputol at na-offset. Mula sa itaas, ang rupture ay parang mahaba at matalim na peklat na tumatagos sa mga palayan, pastulan at kabundukan sa halos perpektong diagonal na linya. Kitang-kita ito kahit sa low-resolution images at lalo namang malinaw sa mas advanced na satellite platforms. Ang biglaang pag-usog ng lupa ay nag-iwan ng step-like na pattern na litaw lalo kapag dumadaan sa mga kalsada o ilog. Kabilang ang fault na ito sa Marlborough Fault System na kumikilos dahil sa paggalaw ng Australia Plate at Pacific Plate. Patuloy itong mino-monitor gamit ang satellite radar, LIDAR at paulit-ulit na aerial photography para makita ang mga aftersleep at patuloy na paggalaw ng lupa. Dahil bago at napakalinaw ng marka nito, ang Kekerengu Fault ay isa sa mga pinakamahusay na halimbawa ng strike-slip fault rupture. Isang textbook case na madalas gamitin at pag-aralan ng mga geologists at satellite analysts sa buong mundo. Number 5. The Wadi Araba Fault, Jordan. Sa disyerto ng Timog Jordan, matatagpuan ang Wadi Araba Fault, bahagi ng mas malawak na Dead Sea Transform Fault System. Ito ang hangganan sa pagitan ng Arabian Plate at African Plate, at malinaw na nakikita mula sa kalawakan dahil sa matinding pagkakaiba ng tanawin sa magkabilang panig. Tumatakbo ito ng halos 160 kilometers mula Dead Sea hanggang Gulf of Aqaba. Mula sa itaas, para itong diretsong lambak na humahati sa kabundukan at tuyo na kapatagan ng Jordan. Kahit sa low-resolution images, malinaw na makikita ang tuwid na guhit nito na halos walang patid sa kalawakan ng disyerto. Nag-iwan ng fault ng mga offsets, fault scarps at drainage deflections na malinaw na nakikita sa satellite imagery gaya ng Google Earth, Sentinel-2 at Landsat 8. Isa sa pinakakapansin-pansin na bahagi ay malapit sa bayan ng Garandal, kung saan biglang nagbabago ang elevation sa magkabilang panig ng fault. Noong 1995, yumanig ang magnitude 7.3 na lindol sa Gulf of Aqaba na tumama sa pinakatimog na bahagi ng fault system. Malinaw ang iniwan nitong surface deformation at permanenteng displacement. Bagamat walang malakas na lindol kamakailan sa mismong Wadi Araba segment, ipinapakita ng paleoseismic studies na maraming malalakas na lindol na ang naganap dito sa nakalipas na libu-libong taon at iniwan ang mga marka at bakas na nakikita pa rin hanggang ngayon. Mula sa kalawakan, para itong natural na hiwa sa mundo, mas lalo pang pinapatingkad ng matinding sikat ng araw at anino mula sa gilid ng fault. Dahil sa tuyo na tanawin at kakulangan ng makakapal na halaman, nananatiling malinaw at walang sagabal ang itsura nito. Bilang bahagi ng napakahabang tectonic boundary na mula Red Sea hanggang Turkey, ang Wadi Araba Fault ay isa sa pinakamalinis at pinakapantay na halimbawa ng continental strike-slip fault na nakikita mula sa kalawakan. Number 4, the Shillong Plateau Fracture Zone, Meghalaya, India. Sa hilagang silangang bahagi ng India, matatagpuan ang Shillong Plateau, isang malaking blocks ng lupa na umangat dahil sa galaw ng mga tectonic plate. Napapalibutan ito ng malalaking fault system na nag-aayos ng paggalaw sa pagitan ng Indian Plate at Eurasian Plate. Isa sa pinakakitang crack dito ay lumitaw matapos ang 6.7 magnitude na lindol sa Assam noong 2001, kung saan nabuo ang fracture zone sa hilagang bahagi ng plateau malapit sa Dauki Fault. Ang Shillong Plateau ay may matatalim at mahahabang cliff na umaabot ng ilang kilometro at makikita pa ito sa satellite images. Ang Dauki Fault naman ay parang isang maitim na linya na naghihiwalay sa mataas na kabundukan ng Meghalaya at sa mababang kapatagan ng Bangladesh. Sa mga satellite images, lumilitaw itong parang tuwid na guhit na umaabot ng hanggang 300 kilometro. May matinding pagbaba ng elevation at sunod-sunod na bundok na nakahanay kasabay ng fault. Hindi lang ito aktibo, pinaghihinalaang ito rin ang dahilan ng napakalakas na lindol noong 1897 na may lakas na halos 8.0 magnitude na tuluyang nagbago sa anyo ng timog na bahagi ng plateau. Kapag tiningnan mula sa itaas, kitang-kita ang mga cliff, nakatagilid na lupa, nakatiklop na bundok, at nagbago-bagong agos ng mga ilog. Sa mga modernong pag-aaral gamit ang Sentinel-1 radar at Google Earth, makikita pa rin ang mga bitak na ito hanggang ngayon. Kahit natatakpan na ng erosyon at mga puno, malinaw pa rin ang mahahabang linyang tumatawid sa tanawin, lalo na malapit sa mga bayan ng Tirapuni at Dauki. Ito ay isa sa pinakamahalaga at pinakamalinaw na tectonic scars sa India. Number 3, the Lake Tanganyika Rift Fault, Tanzania.
Isa sa pinakakilalang rift o crack sa mundo ay ang Lake Tanganyika Rift na matatagpuan sa hangganan ng Democratic Republic of Congo at Tanzania. Hindi lang basta lawa ang Tanganyika, isa itong malinaw na ebidensya ng isang aktibong tectonic crack, bahagi ng East African Rift System. Dahil sa lalim at lawak ng crack na ito, nabuo ang Lake Tanganyika, ang ikalawang pinakamalalim na lawa sa buong mundo na umaabot ng mahigit 1,500 meters sa ilalim ng tubig. Sa satellite images mula sa NASA at Sentinel, kitang-kita ang lawa na parang isang tuwid at makitid na guhit na humahaba ng halos 650 kilometro. Ang dahilan nito ay ang paghihiwalay ng Nubian at Somalian tectonic plates na dahan-dahang humihila sa crust at bumubuo ng malalim na lambak. Sa paligid ng lawa may mga cliff na higit 1 kilometro ang taas mula sa tubig, mga tanda ng aktibong fault lines. Sa itaas, para itong tuwid na pader ng bundok na malinaw na nakikita ang hugis ng rift. Hindi lang ito nakikita, patuloy din itong gumagalaw. Ayon sa datos ng lindol at GPS, madalas magkaroon ng mga lindol sa paligid ng lawa at dahan-dahang nagkakahiwalay ang dalawang pampang. Sa ilang satellite images, kitang-kita rin ang mga sediment plume at maliliit na crack na kasunod ng pangunahing fault. Kapag tumama ang sikat ng araw, mas lalong lumilitaw ang anyo nito, na para bang isang malalim na sugat sa gitna ng Africa. Ang Lake Tanganyika Rift ay hindi lang basta isa sa pinakamalaking aktibong crack sa mundo. Isa rin ito sa pinakamalinaw at pinakatuloy-tuloy na tectonic feature na nakikita mula sa kalawakan. Number 2, the East Rift Zone, Big Island, Hawaii. Ang East Rift Zone ng Big Island sa Hawaii ay isa sa pinakasikat at pinakaaktibong crack ng bulkan sa buong mundo. Mula sa himpapawid, kitang-kita ito dahil sa matinding anyo at madalas na pagguho ng ibabaw dala ng pagpasok ng lava at tectonic spreading. Umaabot ito mula sa tuktok ng Kilauea Volcano patungo hanggang sa baybay ng isla. Nabuo ito dahil sa pagdulas ng bahagi ng bulkan papunta sa dagat, kaya't lumitaw ang malalaking rift valleys, tension cracks at fault escarpments na malinaw na nakikita mula sa itaas. Mahigpit itong binabantayan ng USGS at gamit ang Sentinel-2, Landsat 8 at MODIS satellites, palagi nilang sinusubaybayan ang pagbabago ng mga crack at guhit sa lupa. Noong 2018 sa Lower Puna eruption, nagbukas ng napakaraming crack ang East Rift Zone na bumiyak sa mga kalsada, kabahayan at kagubatan. Hanggang ngayon, nananatiling nakikita ang magulong network ng mga rift at daluyan ng lava mula sa kalawakan. Ang mga bunganga at fissure zones dito ay patuloy na nagbabago lalo na kapag may bagong pumapasok na magma. Mula sa itaas, para itong mahabang madilim na ribbon ng sirang kalupaan kung saan magkakadugtong ang mga crack, vent at bumagsak na lava tubes. Kapansin-pansin din ang kulay ng sariwang basalt laban sa luntiang kagubatan o lumang lava flows, kaya malinaw ang hugis ng rift. Ipinapakita rin ng satellite data na unti-unting lumalawak ang pagkasira sa magkabilang panig ng rift sa paglipas ng panahon. Hindi tulad ng mga continental faults, ang East Rift Zone ay isang volcanic rift system, pero halos kapareho ang galaw nito dahil hinahati-hati rin ang crust sa ibabaw. Dahil sa mabilis nitong pagbabago, kakaunting halaman, at tuloy-tuloy na satellite updates, isa ito sa pinakakitang tectonic crack system sa buong mundo. Number 1, the Baikal Rift Zone in Siberia, Russia. Matatagpuan sa timog Siberia, ang Baikal Rift Zone ay isa sa pinakamalinaw at pinakamalaking continental rift systems sa mundo. Nandito rin ang Lake Baikal, ang pinakamalalim at pinakamatandang freshwater lake sa buong mundo. Nabuo ito dahil sa paghihiwalay ng Amur Plate at Eurasian Plate na nagdulot ng napakalaking crack sa ibabaw na umaabot ng mahigit 2,000 kilometro. Ang pangunahing bahagi nito ay tumatakbo mismo sa ilalim ng Lake Baikal. Mula sa kalawakan, para itong isang mahabang malalim na depression na napapaligiran ng matatarik na kabundukan. Ang mismong lawa na halos 1,700 meters ang lalim ang nagsisilbing natural na palatandaan ng tectonic crack. Sa tulong ng mga satellite gaya ng MODIS, Landsat at Sentinel-2, malinaw na nakukunan ang detalyadong imahe ng rift, lalo na sa taglamig kung kailan litaw ang kaibahan ng niyebeng bumabalot sa mga bundok at ang madilim na lawa. Kitang-kita rin ang mga major fault gaya ng Sarma, Morskaya at Bargusin na parang matutulis na guhit na pumuputol sa tanawin ng Siberia. Dahil aktibo ito, madalas maganap ang katamtamang lakas ng lindol at nasusukat ang tuloy-tuloy na paghihiwalay ng crust na umaabot sa 4 to 5 mm kada taon ayon sa GPS data. Ang mabagal ngunit tuloy-tuloy na paghiwalay na ito ang dahilan kung bakit sobrang lalim ng Lake Baikal at patuloy ang pagbuo ng mga kalapit na lambak tulad ng Tungka Basin at North Baikal Depression. Makikita rin sa satellite images ang malinaw na fault scarps sa hilaga at timog na bahagi ng lawa
na lumilitaw bilang biglaang pagputol ng dalisdis at mahahabang lambak. Dahil sa sukat, malinaw na hugis, aktibong galaw at kakaunting impluensya ng tao, itinuturing ang Baikal Rift Zone bilang isa sa pinakamahalaga at pinakamalaking continental rifts sa buong mundo na nakikita mula sa kalawakan. Isa itong bihirang halimbawa ng maagang yugto ng continental breakup na malinaw na naitatala ng mga modernong imaging system ng satellite.